Ikinasal ng gobyerno ng Pilipinas ang kauna-unahang chartered flight para sunduin ang mga OFW sa Middle East na gusto nang umuwi sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng patuloy na gyera sa gitnang silangan, nakakasana ang pinakaunang chartered flight ng gobyerno para maiuwi sa Pilipinas ang mga Pilipinong nais nang bumalik sa bansa. Sa videong ito, makikita na nagtitipon na ang mga Pilipino patungo sa airport para sa chartered flight. We have 480 passengers and about 274 of them are OFWs and around, the balance, the rest are stranded Filipinos. At marami doon sa stranded Filipinos na hindi OFWs are seniors and children. Merong galing sa Kuwait, may galing sa UAE, may galing sa Bahrain. So itatawid pa yon. Pag yun ay tinawid mo, napakarami pong susuungin na mga challenges yan. Yung exit permit na lang, tsaka yung entry permit ay napaka-importante. At dahil po Ramadan ngayon, alam niyo naman pag Ramadan walang pasok, so marami po talaga mga difficulties. Ayon pa sa DMW, nasa 1,000 Pinoy na ang nagpasabing gustong bumalik sa Pilipinas. Kaya maaasahan daw na masusundan pa ang ganitong chartered flight. Bukod pa sa pagtulong ng gobyerno na maisakay ang mga Pinoy sa commercial flight. Mula nung nagsimula yung gulo, lahat ng taong nag-call in, yung mga nagsabi na kung may repat, I volunteer or I want to be included. So the flight, it's not, I think it's called a non-ticketed flight. So manifest lang. Tapos binayaran ng government yung charter, the entire service. The charter service includes the plane and even the bus, no? Binabantayan din ng DMW ang mga seaman na nakadestino ngayon sa tinatawag na warlike areas sa gitnang silangan. Kasama na rito ang mga seaman na sakay ng 2 barko na tinamaan ng projectile malapit sa Strait of Hormuz na ayon sa DMW ay nadala na sa ligtas na lugar. Yung 21 at yung 17 ay nakababa ng matiwasay at secured and safe at sila po ngayon ay nasa port at kasalukuyan po silang hinohotel para for their eventual repatriation to the Philippines. Nakapag-contact na rin po sila sa kanilang pamilya at yung agency rin nila ay nakapagbigay na ng report at sila naman po ay inaalagaan. Sa isang press conference naman, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nagkaroon ng Special Foreign Ministers Meeting ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Doon nanawagan sila para sa diplomasya at kapayapaan sa Middle East. Nagkaisa rin ang mga foreign ministers ng ASEAN na paganahin ang mga mekanismo para mabawasan ang inaasang matinding epekto ng gyera sa supply ng langis. Magtutulungan din daw ang Pilipinas at mga kalapit bansa nito sa ASEAN para matulungan ang mga nationals ng isa't isa. Gaya halimbawa ng Singapore na nag-alok na magsakay ng mga Pilipino sa military plane nito palabas ng Saudi Arabia. They did not only offer that to the Philippines, but they offered it to other ASEAN member states. And this is how it's being done in ASEAN. In the same situation, whenever we have the availability of seats in many of our attempts or missions to take care of our Filipinos abroad, we also offer it. And if there are seats available, we also offer this to our fellow ASEAN member states. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.